Sa huling bahagi ng 2007, ang digmaan sa Iraq ay humihina na, si Pangulong Bush ay nagdeklara ng tagumpay at ang muling pagtatayo ay inaayos na. Si Sergeant Matthews at ang kanyang spotter na si Sergeant Isaac ay ipinadala sa isang pipeline construction sa gitna ng disyerto ng Iraq. Ang lahat ng mga Amerikano na nagtatrabaho sa site ay pinatay, kaya ngayon ang kanilang misyon ay hanapin ang salarin bago sila magpadala ng mga bagong mag-aayos ng lugar. Ang mga sundalo ay nagtatago sa likod ng isang bungkus ng mga palumpong at mga bato upang magmatsyag sa lokasyon sa ilalim ng napakainit na araw, at 20 oras ang lumipas nang walang anumang nangyayari. Nagsimulang mawala ng pasensya si Matthew at nagsimulang mag-isip na wala nang natitirang mga sundalong Iraqi, at kung isa sa alang-alang ang mga nagkalat na katawan, ang lugar ay malamang na inatake ng isang koponan na umalis pagkatapos makumpleto ang kanilang misyon. Sinabi ni Isaac na walang mga palatandaan na nagpapahiwatig ng isang malaking grupo na kumikilos dito, at binanggit din na dahil ang lahat ng mga manggagawa ay napatay sa pamamagitan ng mga headshot, ito ay maaaring ginawa ng maalamat na propesyonal na Iraqi sniper na kilala bilang si Juba. Gayunpaman, iniisip ni Matthews na imposibleng mapatay ng sinuman ang bilang ng mga tao sa loob ng wala pang 30 segundo. Sa kalaunan ay napagod na si Matthews sa paghihintay at bumaba upang tingnan ng mabuti ang lokasyon pagkatapos ay hiniling kay Isaac na siya muna ang bahala sa kanya. Ipinaliwanag ni Isaac na ang kanyang scope ay nagiging malabo na, kaya tinukso siya ni Matthews dahil hindi niya ito nabago ng mas maaga, ngunit ang isang ito ay mahalaga para kay Isaac dahil dati itong pag-aari ng namatay niyang kasama. Pagkatapos ay tiningnan ni Matthews ang bawat katawan na naghahanap ng mga pahiwatig at nagsimulang maniwala sa teorya ni Isaac nang kinumpirma niya na ang lahat ay namatay mula sa tumpak na mga headshot. Pumunta siya sa gitna ng lugar upang alamin ang posibleng direksyon ng mga putok habang si Isaac ay nagmamakaawa sa kanya na umatras na. Ngunit biglang isang putok ang narinig at si Matthews ay bumagsak sa lupa, na dumanas ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Desperado na tulungan ang kanyang kaibigan, tumakbo si Isaac pababa sa isang pasigsag na landas upang maiwasan ang anumang paparating na mga bala, ngunit nang malapit na niyang mahawakan si Matthews ay binaril din siya sa binti. Walang pagpipilian si Isaac kundi iwan si Matthews at tumakbo para magtago sa likod ng sirang pader. Si Matthews na nagdurusa ngunit buhay pa, nakipag-ugnayan siya kay Isaac at sinabihan siya na tumawag sa base at humingi ng backup. Ngunit napansin ni Isaac na ang kanyang sugat sa binti ay medyo malala, kaya nagpatuloy siya upang itali ang isang sinturon sa paligid nito upang ihinto ang pagdurugo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang radio bag at sinubukan na makipag-ugnayan sa base, para lamang matuklasan na wala siyang signal dahil binaril ng sniper ang antena. Biglang nakipag-ugnayan muli si Matthews sa kanya at hiniling sa kanya na hanapin ng sniper upang mapuntirya niya ito. Hindi niya pinansin si Isaac nang binalaan siya nito na mapapansin ng sniper ang anumang paggalaw at muli siyang babarilin. Sinimulan ni Isaac na gumawa ng butas sa pader gamit ang kanyang kutsilyo upang ipasok ang scope, para lamang masaktan ang kanyang kamay dahil sa mga nahulog na bato. Pagkatapos ay sinubukan ni Matthews na kunin ang kanyang rifle, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo. Dahil ayaw ni Isaac na magwakas tulad ng kanyang kaibigan, gumamit siya ng isang blade upang tanggalin ang bala sa kanyang binti, na isang napakasakit na proseso. Pagkatapos ay nilagyan niya ng benda ang sugat bago siya mawala ng malay. Maya-maya ay nagising si Isaac nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa kanyang earpiece, lumalabas na ito ay nanggagaling sa isang opisyal mula sa kampo, at agad na sinimulan ni Isaac na iulat ang sitwasyon at humingi ng mga medikal na supply. Gayunpaman, nagsimula siyang maghinala nang tinanong siya ng opisyal ng maraming kakaibang tanong, at higit sa lahat ay hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanila ang eksaktong posisyon niya o tumayo at magpaputok sa hangin, na sinasabing para may hulog ng chopper ang mga supply ng tumpak. Sinabi ni Isaac na labag ito sa protocol at ilalagay siya nito sa panganib, at nang magsimula siyang bigyang pansin ang mga salita ng lalaki, napagtanto niyang hindi Amerikano ang kanyang kausap. Ito pala si Juba, ang sniper na nahak ang radyo upang subukan na maglagay ng bitag. Hindi ito nagustuhan ni Isaac at sinabi niya yun sa kanya. Ngunit sa halip na ibaba ang tawag ay nagsimulang magtanong si Juba sa kanya na sinasabing gusto niya siyang mas makilala. Sinubukan muli ni Isaac na paganahin ang radyo, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Pinilit ni Juba na magtanong ng mga nakakaloko na tanong, at nang tumanggi si Isaac na makipag-usap ng maayos, nagbanta si Juba na babarilin muli si Matthews na delikado dahil may posibilidad na buhay pa siya.
Sumang-ayon si Isaac na makipag-usap saglit at hiniling kay Juba na simulan ang usapan habang nagsisimula siyang gumuhit ng mapa ng lugar sa lupa upang kalkulahin ang pinanggagalingan ng bala at hanapin ang posibleng lokasyon ng sniper. Sinabi sa kanya ni Juba na isa lamang siyang regular na mamamayan ng Iraq na gustong iligtas ang kanyang bansa at hiniling kay Isaac na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Isaac na masyadong personal iyon. Pagkatapos ay pinagtawanan ni Isaac ang pangangatwiran ni Juba, na sinasabing pinapatay niya ang mga taong nagsisikap na paunlarin ang bansa sa pamamagitan ng paggawa ng mga paaralan, pipeline, at mga infrastruktura na magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ito ay nagpatawa kay Juba, at ipinaliwanag niya na ang perang makukuha dito ay ibabalik din sa Amerika pagkatapos. Habang lumilipas ang oras ay patuloy na nagtatanong si Juba, ngunit patuloy na tumatanggi si Isaac na magbanggit ng anumang personal tungkol sa kanyang sarili, na dahilan para muling magbanta si Juba na babarilin si Matthews. Gayunpaman, hindi na siya pinaniwalaan ni Isaac. Upang patunayan na siya ay mapanganib, sinabi ni Juba kay Isaac ang pangalan ng dating may-ari ng scope at siya ay patay na. Ibig sabihin ay nakikinig na si Juba sa kanilang mga pag-uusap mula nang dumating sila. Gamit ang kanyang scope, napansin ni Isaac ang isa sa mga patay na lalaki na may dalang radyo at kinaladkad niya ang kanyang katawan papunta sa gilid ng pader. Kumuha rin siya ng isang piraso ng kahoy upang maabot ito nang hindi inilalantad ang kanyang sarili. Sumunod ay sinubukan ni Isaac na uminom ng tubig mula sa kanyang bote at nakitang walang laman nito dahil sa isang butas, na kinumpirma ni Juba na sinadya niya. Inamin din niya na wala siyang pinalampas na mga target, partikular niyang binaril ang bote, ang antena, at binti ni Isaac upang ilagay si Isaac sa isang hindi maiiwasan na sitwasyon at mabagal siyang mamamatay, na ikatutuwa niyang maririnig sa pamamagitan ng earpiece. Nang makita ni Isaac ang bala na tinanggal niya sa kanyang binti, tiningnan niyang mabuti at sinimulan na kalkulahin ang modelo ng armas na mayroon si Juba sa pamamagitan ng pagtatanong. Tinawag din niyang terorista si Juba, na muling nagpatawa kay Juba habang sinasabi niya na ang mga Amerikano ay ang mga ilegal na pumapasok sa ibang bansa na may mga armas na handang pumatay ng mga tao. Habang nagsasalita si Juba, gumawa si Isaac ng ilang mga kalkulasyon at tinitingnan ang kanyang scope upang sa wakas ay maabot ang conclusion na nagtatago si Juba sa ilalim ng malaking tambak ng basura. Siya ay nasa ilalim ng matinding mga kondisyon sa loob ng mahabang panahon, hindi pa kasama ang labis na init, ibig sabihin ang taong ito ay tunay na isang propesyonal. Gayunpaman, itinanggi ni Juba na siya ang sikat na sniper at muling sinabi na siya ay isang regular na mamamayan ng Iraqi. Sa paghusga sa kanyang pananalita, nahulaan ni Isaac na si Juba ay isang dating opisyal ng hukbo ng Amerika na nagtaksil sa kanila. Ngunit pinawalang bisa din ito ni Juba at ipinaliwanag na pinapatay lamang niya ang mga taong unang umaatake sa kanya. Bilang kapalit ay ibinahagi ni Isaac ang kwento kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan noong siya ay bata pa at kung paano sila nagsama bilang mga matatanda. Sa lalong madaling panahon ang kawalan ng tubig at pagkahapo ay nagsimulang magkaroon ng matinding epekto kay Isaac, na bumagsak sa lupa nang marinig niyang sinabi sa kanya ni Juba na itatapal niya ang kanyang dila sa kanyang dibdib. Susunod ay sinubukan ni Isaac na linlangin si Juba sa pamamagitan ng paglalagay ng jacket at helmet sa kanyang rifle at iwinagayway ito sa itaas ng pader, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Juba. Pagkatapos ay nahulog ang helmet na lumapag sa kabilang panig ng pader, kaya ngayon ay hindi na rin mapoprotektahan ni Isaac ang kanyang ulo. Ang ganitong kalokohan na pagkakamali ay nagpaiyak sa kanya. Lumipas ang maraming oras, at si Isaac ay naging desperado upang subukan na makipagsapalaran. Tumakbo siya patungo sa isang katawan na nakahandusay sa lupa at kinuha ang kanyang bag at radyo bago tumakbo pabalik sa pader habang naiiwasan niya ang lahat ng mga bala na pinapatama sa kanya ni Juba. Sa bag ay nakahanap si Isaac ng tubig at ilang candy na agad niyang kinain, ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin gumagana ang radyo nito. Pinarusahan din siya ni Juba dahil sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagbaril sa pader upang masira ang kanyang scope. Sa oras na yun ay biglang narinig ni Isaac ang ilang ingay na nagmumula sa kanyang earpiece at napagtanto na ito ay si Matthews na buhay pa. Sinabi ni Isaac ang lokasyon ng sniper sa kanya, at agad na kumuha si Matthews ng isang piraso ng metal upang magamit at makita ang kinaroroonan ni Juba. Habang si Matthews ay gumagalaw ng napakabagal upang kunin ang kanyang rifle, pinapanatili ni Isaac na magambala ang sniper sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na usapan, at nalaman niya na si Juba ay dating guro sa Baghdad. Nang mamatay ang kanyang mga estudyante sa panahon ng pag-atake ng mga Amerikano, nagpasya siyang gumanti.
Ang pader na pinagtataguan ni Isaac ay ang mga guho ng nasabing paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Juba si Isaac habang patuloy niyang hawak ang nasirang scope, ngunit dahil tumangging sumagot si Isaac ay nagbanta si Juba na babarilin muli si Matthews. Dahil desperado na iligtas siya, ipinagtapat ni Isaac na iniingatan niya ang scope sa memorya ng kanyang matalik na kaibigan na namatay dahil sa isang pagkakamali na ginawa niya at nakakaramdam pa rin siya ng pagkakasala. Samantala, inayos ni Matthews ang kanyang rifle at itinutok sa tambak ng basura, pinaputok ang lahat ng mga bala na mayroon siya habang bumabaril din si Isaac upang magkunwari na nagmumula ang ingay sa kanya. Nang lalagyan na ni Matthews ng bala ang kanyang baril, bigla siyang binaril ni Juba sa balikat. Hiniling ni Isaac kay Matthews na gumapang patungo sa kanya upang makapagtago sa likod ng pader. Ngunit sa kasamaang palad nang lumapit si Isaac sa gilid upang tumulong, binaril ni Juba si Matthews sa ulo. Ang magagawa na lang ni Isaac ay panoorin siyang mamatay, at doon ay umiyak na siya na nagsasabing gusto na niyang umuwi. Ipinaalam ni Juba kay Isaac na kung talagang gusto niyang umalis ay hindi siya nito babarilin, ngunit nag-aalinlangan si Isaac. Nang maglaon, tinanong ni Juba si Isaac kung bakit nandoon pa rin siya kahit tapos na ang digmaan. Tumigil sandali si Isaac bago sumagot na nandoon siya dahil siya ang pumatay sa dati niyang kaibigan. Lumalabas na hindi niya sinasadyang nabaril ang kanyang kasama na sniper habang sinusubukan na pumatay ng isang kaaway, at si Isaac ay hindi nagsabi ng totoo sa lahat, na sinasabi na ang kanyang kaibigan ay pinatay ng mga masasamang tao. Biglang narinig ni Isaac ang ilang ingay na nagmumula sa radyo at nagmamadaling tingnan ang signal, na masaya na marinig ang mga pag-uusap na nangyayari. Gayunpaman ang kanyang kaligayahan ay panandalian dahil habang nakakarinig siya ng mga tinig, hindi siya makapagpadala ng anumang mga mensahe dahil sa pinsalang natamo ng radyo. Sa gulat ni Isaac, sumama si Juba sa narinig niyang pag-uusap, at ginamit ng lalaki ang pangalan ni Isaac para humingi ng tulong. Sa wakas ay napagtanto ni Isaac na sa lahat ng oras na ito si Juba ay naghahak sa mga komunikasyon sa Amerika, na nagpapanggap na isang sundalo na nangangailangan ng tulong upang maakit ang mga backup na kupunan sa lugar at madali niyang mapatay ang lahat sa pamamagitan nito. Sinubukan ni Isaac na putulin ang pag-uusap nang hindi nagtagumpay. Maya-maya, nagising si Isaac sa masakit na pakiramdam ng isang uwak na tumutusok sa kanyang sugat sa binti. Nang makitang kahit ang mga ibon ay nag-iisip na siya ay patay na, nagpasya si Isaac na makipagsapalaran at kinuha ang rifle ni Matthews gamit ang ilang lubid at isang stick, pagkatapos ay itinutok niya ito sa tambak ng basura. Sa sandaling yun, dumating ang mga helicopter sa lugar at inihayag ang lokasyon ni Isaac nang hindi alam na ito ay isang bitag. Sa kagustuhang iligtas ang mga paparating na sundalo, itinulak ni Isaac ang pader para gumuho ito, na lumikha ng kurtina ng alikabok na nagpapahirap kay Juba na makuha ang lokasyon ni Isaac. Sinimulan ni Isaac ang pagbaril sa tambak ng basura na umaasang mapapatay si Juba. Upang malaman, sa wakas ay tumayo si Isaac mula sa kanyang kinatatayuan, at nagulat siya nang mapansin na hindi ginagamit ni Juba ang pagkakataong ito para bumaril pabalik. Pinaniwalaan ito ni Isaac na mabisa niyang napatay si Juba. Di nagtagal ay dumating ang mga helicopter at mabilis na dinala si Isaac sa isang stretcher, na agad na nagbigay sa kanya ng medikal na atensyon. Sinubukan ni Isaac na sabihin sa kanila ang tungkol kay Juba, ngunit hindi siya marinig dahil sa ingay mula sa pag-alis ng mga helicopter. Biglang sinimulan silang barilin ni Juba, isa-isang pinatay ang mga sundalong medikal bago barilin din ang piloto. Mabilis na bumaba ang helicopter at bumagsak sa lupa, na agad na pinatay si Isaac na pinahintulutan si Juba na tuparin ang kanyang salita. Sa teknikal, si Isaac ay hindi namatay sa tama ng bala. Pagkatapos ay muling nahak ni Juba ang mga linya ng Amerika at nagpanggap na isang sundalong Amerikano para akitin ang kanyang susunod na pangkat ng mga biktima. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!